Atong sundan, mga kaigsunan, ang atong friendly dialogue between Seventh-day Adventists and Roman Catholic Church. Atong palapakan Ginoo, may son. Unahon ako, din isabing sa Seventh-day Adventist, pinakita toast coins. Akong unahon karon sa pagtawag ang ilang panel member. Brother John De La Peña. May nabayo ang buntag maligsunan sa mga kawanan diri sa panel sa Trimedia o giabot sa panel sa mga CFD. So mani ang first time nga dialogue nga nahimo sa tagong o katoy manikamutan nga mahimo ni siya kanang sport nga o kabildo itungod sa balaan nga sulatan. Okay, may igsoon na ato naman ibalaan sa gid ang mamatutan. Sa among bahin, sa among bundok, nado nga adunay pangalan nga Seventh-day Adventist. Okay. So, gano ka adunay ngalan ang pulong ng Seventh-day Adventist. Tugod kay gikan sa pulong ng Seventh Day nga nagpahulay sa adlaw nga Sabado nga mao ang ikapitong adlaw sa semana. Dayon ang Adventist di kanakuha na sa word nga Advent nga naghulugan og waiting for the second coming of Christ. Mao nga ang tanan nga nagapaabot ni Kristo tawgon siya og Adventist o Adventista. O niya kung nagpahulay siya sa Sabado, tawgon siya Seventh-day Adventist. O na siya ang informasyon sa publiko o nga nakuha o nabugna ang ngalan nga Seventh-day Adventist. Now, usa sa mga ilhanan. Now, tungkol kay kung di mo tanaw sa balang kasulatan sa Biblia, kung masahod mo diha sa Matthew 16 versikulo 18, walay dimension diha na pangalan na gitukod ni Kristo. At pa diha, so diha ikaw mo si Pedro, o sa ibabaw ni bato pagkatukuron ko ang akong iglesia, o agahom sa kamatayon, dili makabuntog niya. Mao na nga gini nga bersikulo giilunggan sa kanilain nga mga bundok. Sa kung sa bundok ka ang ubaro, dili malimtan ang Matthew 16:18 sa pag-prove nga sila mo'y tinuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo o matuod nga iglesia. Apat tungod ka walay pangalan gibutan niya. Niya tay suot sa gitawag ng mga ilhanan kung mga timaan sa pag-ila nga kanang bundok nga tinuod pagdili, di ba? So, adunay warning si San Pablo nga ang iglesia daw nga moangkon na siya may tinuod nga iglesia adunay basihanan. Kung sa basihanan ang tanaw ang Efeso 5 versikulo 27. Dingon diri aron nga sa iyang atubangan ang iglesia ikatanyag na sa katahong ini nga walay bulig o gunot o unsang sulusa manini nga aron malaan siya og dili masaway. Ako di pasabot na ang matuod na iglesia kung ikaw moangkon na tinuod na relihiyon, tinuod ng bundok atong paningkamutan na ang atong mga doktrina o kinaiya dili unta ni masaway. Mao na giingos bilang kasulatan ng igsoon. Now, ang Biblia naghatag nato og impormasyon kung saan pag-ilahan ang tinuod nga iglesia. Sumalapas sa Panaraya 14 versikulo 12, ingon dito, na mauni ang katauhan sa Dios, ang mga tao nga naglahutay sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Ako di pasabot na adunay ilhanan kung timaan nga kanang pundok tinuod na kung iyang itudlo o ipatuman sa mga tao o iwali nga adunay balaod nga tumanon. Nga naman tungod kay kining balaod nga tumanon igsoon, ilhanan siya nga kanang pundok tinuod na kung nagtuman na o balaod. Ikaduhang punto mo, nga usang balaod na po. Deuteronomio 4 versikulo 13. Niingon ang bersikulo nga Moises kadtong nasulat nga napulo kasugo sa dulo nga papan na bato ipatuman ni sa tao. Sa ato pa, kung ang imong pundok karon o ang pundok na tinuod, naghatag o nagpamatuod, nga adunay sundon nga sugo. Unsang sugoa, napulo ka sugo. O naapay mga sugo diha, nga tumanon, bisan pa kung wala pa sa napulo ka sugo na sulat. Okay, now, ato na ibalan. Nga kung naa gani magtukod, napoy tinugod. O niya kung ang tao, o pinsa may nagtukod, si Kristo ang nagtukod. Karon kung sa may kinaiya ni Kristo, kung siya may nagtukod, si Kristo sa kahudyo. O kung sa may kinaiya ni Kristo mag-igsunan. Kung sumala pa sa tumabasa, ingon diha nga matag adlaw Sabado, si Kristo muadtog simbahan sumala sa iyang nabatasan. Nga sa ito pa, kung ang nagtukod igsuon muadtog Sabado kada Sabado, muadtog simbahan, imposible po nga ang iyang tinukod, di po muadtog simbahan matag adlaw Sabado. Nga naman, kung ano sa versikulo 26, ingon dito, nga bisan kinsa ang mualagad nako, sundalan ko ninyo. Asa ko mo ato sa ang alagad. Karon kung ingon ta tinuod na pundok atong tan-awon unsa may batasan sa nagtukod kinsa man siya o unsa may sundo nato sa mga papahayag nga dapat natong tumanon mga kaigsuonan. Okay. So, dili sunod na kabutagon kita og impormasyon sa pag-ila sa tinuod na bundok nga adunay doktrina nga ipatuman ang napulo ka mga sugo nga igsuon. Karon sumalapas sa Lucas 16 ibasa matag Sabado matag simbahan o usa ang libro sa pianang tinugod di po pwede matug laing simbahan o laing adlaw kundi matag adlaw ra kung Sabado.
Mao na kung imong tan-aw ang mga kasulatan gikan sa Henesis hangtod sa Galilea, nagtudlo diha nga ang adlaw Sabado mo'y timaan sa katawhan sa Dios. Ug bisan pagani ang pagsimba sa paulangit ug yuta, girekomenda ug gitagna na ni Propeta Isaias nga kana adlaw Sabado. Ang tanang paluwas ang pagsimba igsoon adlaw ng Sabado. Isaias 22 ug 23. So, daw kita diyan mo ang gibahin mga igsunan. So, ang hatag para ni Brother Daryl alang sa pagdiwas sa 20 minutos. Live kay record para sa atong YouTube. Uy no, mayo nga buntag sa tanan. Mayo buntag. May butag. Murag hinay man. Mayo buntag. Adunay usa ka palutihon nga nagkanayon. Dong putis is easy jotorno, quinsid is easy veritas. Sa tipikal us ito verdad to palabras is verdad. Walay pangatarungan nga mulungtad kung kini dili magsugad sa kamatuoran. Bueno, ang among trabaho ron mga higala, mga viewers sa Facebook, mga followers, actually kini nga layo sa katarungan. Dugay-dugay na rin ang city ha. Kanya nagpasalamat ko nga nakatulog mo din sa atong video. Now, ang atong hihimo ron mga higala, usa ka comparative study. Now, ang topic, Iglesia for Iglesia. Ang among trabaho ron, ang pagsulti na ganyan yung tinuod. Kung sa iyong trabaho? Kung sa iyong trabaho, Jesus. Ang pagsulti sa tinuod. Kung sa isulti? Huwag ilabot ang pagkakining urasa sa katungtagon. Sa Kalyas 11:16, nagingon ang usa ka propeta, ang inyong isulti ang matuon nga na sa iyong isigkada. Kung sa isulti? Kung sa isulti? Sumala sa mabasa, ang tinuod? Ang tinuod. Now, munang likod may kukubarog sa tinuod. Nga naman, basta doon ay tinuod, doon na po'y makak. Doon ay magpamatuod, doon na po'y magsupak-supak. O na nga, magpamatuod, may nga ang Seventh-day Adventist, magkitinuod. Amin ba? Ano man nung amin ng atong mga bisita ko. Amin po, no? Kung salamat tayo ng Kristo. Mamalakpak ang natatanan, di mo lang action man. Kapag-kapag, dili ito mga suko ini. Comparative man ang among gipresentar karon, hindi pong analyze niya. Pagkahumana mo present, ang among mga pinalanggan mga CFD, sila na pong present. Ato lagi hapong pabalandungan, kung asa ihaw mo sa Biblia, tinaw nila. Inaya ay para mag-alangkanin ng uban. Ano niya itong trabaho? Now, ang Mateo 16-18, mauni ang pundasyon sa tanan ng mga sikta, tanan ng relihiyon na narehistro sa Secretaries and Exchange Commission. Dinhi sila manukat. Dinhi manukat. Ilugan na ining teksto ha. Paghuman, di kayo yun, dibati. No, ato na kong basahon. Pagpakitabang ko ninyo mga kaubanan na kabe, yung grupo sa 3 media. Mateo 16-18. Ato basahon mo na muhang yung itugdo na ko iting basa. Okay. Ato basahon. Kung umsak yun, ang mabasa sa Mateo 16-18. Okay, atong ipabasa. Mateo 16:18 nagadayon diri. Or sultian ikaw Mos Pedro, o sa ibabaw din bato, pagtukuron ko ang akong iglesia, o ang gahom sa kamatayon, dili gayon magkabuntog niya. Laliman ka aron pagkasultihan. Pedro, sultihan ka ka. Ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Wami nung si Kristo. Ay, Pedro, ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong mga. Kaya kong mga, plural. Daghang. Tinood nila. Tinood ba? Sa English, dito siya, Peter, upon this rock, I will build my church. Wa siya dito, Peter, upon this rock, I will build my churches. Tinood nila. Wa siya dito churches. Mayroon siya, Peter, upon this rock, I will build my church. Singular. Sa ato pa, sa 20,227 ka mga sikta o relihiyon na narehistro sa Secretaries and Exchange Commission o sa right tinood. Ang ba? Babay. O sa right tinood. Ito siya. Tukuron ko ang atong iglesia. Naay pangalan? Namay pangalan. Uwoy! Ahitas Griego. Naunsa ka ng trabaho. Kaya sa New Testament, atay ha? Sa New Testament, ang original nga pinulungan nga ginagamit sa panahon sa unang mga Kristohanon, ilabi na yun ni Ginoong Jesus is Greek o ginagamit sa mga Hudyo. Ingon may gala din Hindi siya may gala Greek Interlinear New Testament. Okay? Atong subayon ni gala, kay mo man ang atong nga pasukaranan o kini sa bagong tugon, din hinanakikotlo ang mga transmisyon.
Kaya yun ay mga translation, base yun ay translation ba ng lupad na dili konektado sa original na trigo. Di na po na pwede. Ha? Di na pwede. Kuan na kung kay na ko sa ni Alfred sa iyang. Okay? Okay, dire lang ini. Okay, kada insay nagsuat ini. The interlinear Greek English New Testament. Kinsa si Alfred Marshall. Atong patugan Mateo 16:18 yung kapko. Atong basaw sa makadyo ang Grigo. Kay mauni ang pinakauna mga higala na original sa bagong tugon is Greek. Ano ba na translation naman na? Kung doon ay mabasa nila nga na-claim na sila mo tinuod ay mabasa. Okay na basta muhaon sa original. Di muhaon ron. Panay kiingon. Di na pwede. Mateo 16:18. Nadi sa likod. Kinipilit. Dari. Ikaw ako po sa kapapil. Nagpilit. Ato, okay. Yala. Ingon siya. Mateo 16:18. Oras na ito katipana. Kago disoy ligo o diso Petros kay ibitaw dito Petra oy kuno minyo modern iglesia. Kung atong subayong tre, dili iglesia sa mabasa iglesia. Sige lang gihapon ni galat. Wala na gihapoy pangalan. Pero ngano ni kliman nga ang Seventh Day Adventist tinuod tungod kay ang nagtukod si Kristo. Kinsa nagtukod? Sa usa ka iglesia ang nagtukod si Kristo. Si Kristo. Kining Kristo nga magtutukod, wa naghatag og pangalan dinhi. Wa gyud. Unya nga nang tumutumuan man. Walay Seventh Day Adventist dinhi. Nawala. Dire nga sabi mo mga katubag, nay nabasa? Wala. Sa Grigo, why nabasa? Kung doon ay ubang sikta o relihiyon, nga mainon na. Pilan lang? 5 minutos. Kung doon ay ubang ninyo niya, amo mo'y tinuod. Mabasa sa Mateo 16:18. Atong subayon sa Grigo, kung sa Mateo 16:18, kung mabasa ba diha, ang imong ipasakuban. Kung wala gani, ang imong gigamit na translation, butlog. Butlog. Kung mugamit kang translation na dihaon sa original, butlog. Big. Salamat sa 5 minutes na nabili. Mauna na ang gihatag ni Jesus sa iglesia, attitude, karakteristik. Mayong balita, Biblia patabang kong mga kabanan. 18 pamanta, di ba? Mateo 16:18. Atong yaragkada sa 19. Mateo 16:18. 19. Atong ampakan ang 19 kay naman sa 18. Parang maklaro ko niya, kamong mga audience, magtigo mo daghang pangutanan ninyo kay okay, ato sa ipapasa. Mateo 16:19. Ihatag ko kanimo ang mga yawo sa ginharian sa langit. Ang imong idili dinhi syuta, idili usab dito sa langit, o ang imong idugot dinhi syuta, idugot usab dito sa langit. Karting ni Dota, oy, karting ni Dota. Ang iglesia nagitukod ni Jesus, dili ang pangalan maoy Elhanan. Pangalan? Pangalan ba? Dili. Unsay gihatag ni Kristo? Ingon siya atong ihatag dinhi Yahweh. Yahweh. Ay napin Yahweh. Ayun siya. Ang imong idili sa yuta, idili sa langit. Ang imong itugot sa yuta, itugot sa langit. Ang matuon nga iglesia, dunay ipangdili. Hasang klarohan. Unsa siya? Dunay gidili. Pero wala gani gidili ang imong ipasakupan karon. Dili na maoy tinuod. 2 minutos. Doon ang pagidili nga gamay na pud kayo, di hapon na maoy tinuod. Ang tanan nga gidili gikan sa Old Testament hangtod sa New Testament, dunay gidili gani maunay gihanap sa batong iglesia. Usa na nga usap sa batong tugon ang pamatasan sa magtutukod nga mao si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus, Lucas 4:16. Sumalang siya batasan. Kada adlaw Sabado, naa siya sa simbahan. Muna ang Seventh Day Adventist, maayod yung pagkahapon, maayod kayong magkami, makaangkon din nga ang Seventh Day Adventist, maugihaw sa itukod ni Kristo na iglesia. Una na atong pasalamatan ang tanan nga niakaroon aron makadungog sa mga presentation. O niya kay ang nabili na ko na minuto, adunay 1 minute. Muna may gala nga gikan yun sa original ang karaang tugod palang daan ang doctrine sa Seventh Day Adventist nag-exist na hangtod
karon nga panahon sa atuan nga presidente. Muna may galang ang Seventh Day Adventist. Mao ni siya ang iglesia nga nagsunod yun sa kabalakuran sa Ginoo ug nagsunod sa iyang mga doktrina. Tungod kay kini nga iglesia, sa daang tugod palang daan, gitawag na iglesia to, gitawag siya kahal sa daang tugod sa Old Testament. Sa Hebrew, kahal, tana. Gitawag nga iglesia sa kalingawan ni Sainala, nana. Pagkapos bagong tugod, ipaliko na lang ni Ginoo. Okay, may gala. So, murag no more time naman siguro. At 29 seconds. Muna kay gala, ang atong imoon karon, hindi ko sa kadayalogo, o sali kaming sa hinato, na mapamalandungan na to. Kaya ang iglesia, nagitugod ni Kinisos. Number 1, iyang ipakita mga karakter sa iglesia. O kanang karakter sa iglesia, mo ay karakter sa matutukod, mga higala, mga kaigsuunan. Una, na nagalawag ko, na kamo niya. Okay, salamat. Salamat kayo sa panel sa mga igsuunan to sa Seventh Day Adventist. Atong ihatag karon ang 20 minutos sa panel sa atong igsuon sa Roman Catholic Church. So daghang salamat Mr. Facilitator o sa ato tangkidan. Sa duha ka mga amigo nato nga masabanista nga nagpabarong sa iyong simbahan. Sa tanan nga mga Seventh Day Adventist o sa tanan mga Katoliko, malaing tinuhan, alam mo kinasing-kasing kapag simbayan kaninyo, mayong punta ka nato kanan. Kini nga dialogo, doon na lamay gitawag one and single idea. Kung asa ba sa duha ang tinuod ng itugod ni Kristo, ang Roman Catholic Church o Seventh Day Adventist Church. I hope na sa atong pagpangamauli, madala nato ang nagpunta o kakamatuuran kung kinsa sa duha ang tinuod ng itugod ni Kristo. Ako munang basahon ang mismong basahon sa Seventh Day Adventist Church. Ang Ministry Magazine, Volume 1, numero 12, Disyembre 1928, pahina 29. Paminawan ninyo kung unsang ipamatuod sa Seventh Day Adventist Church sa tinuod na gitugod ni Kristo. Unsa may giingon dinhi? The Apostolic Christian Ancient Catholic, open and close parenthesis, Universal Church established by Christ and His Apostles, continued to the time of Constantine in AD 321. And she became the Roman Catholic State Imperial Church. Palakpakan nato Ginoo. Mismo ang akong kaakbang di pamatuod ng gitugod ni Kristo o sa iyang mga apostoles, she became the Roman Catholic Church. Mao nang wala na ipaglaom ng Seventh Day Adventist mahimong tinugod ni Kristo nga naman gipamatudlan sa ilang basahon nga ang gitugod ni Kristo, she became the Roman Catholic Church. Mao nang nagtukod na lang sa ilang goodbye kay wa naman sa ipuruhan kang gitugod ni Kristo nahimo namang Roman Catholic Church. Bisan asa ka Espiritu, bisan maubos sa Pluto, di yun kapruibang Seventh Day Adventist. O ilan na lang, timailhan, nagtuman-tuman ko sila. Uy, kung ang basihan ng pagtuman, way laing tinuod, kung nili ang Judaismo ng relihiyon, kasi silang isuko. Naghatag sa palasyo sa argumento. Nakuno si Kristo misulod sa sinagoga, batasan ni Kristo, mao kuno ang batasan po na sumusunod ni Kristo. That is absolute and true. Kay kung mao ka na, nga naman, nga si Bacalaris, niadto man sa Israel, wa man mo sulod sa sinagoga, sa mga Hudiyo. Nga naman niadto man sa apartment. Kung mao na'y argumento, usa ka na tahagog ka ug huyang nga argumento ay patuon nato nagitugot ta ni Kristo kay misunod ta sa batasan ni Kristo. Unsay prueba? Dinhi sa Lucas kapitulo, basahon nato. Nawag yun makatunong sa argumento kining ato paginanggan. San Lucas kapitulo 2:41. Excuse me, Brother Paul, stop sa ito kandidat. Brother Brother, ay reklamo ang man, ikasay? Objection lang, Mr. Facilitator. Klaro mo kayo atong isabutan ka kaniya. Stand by our topic. Ang imong reliyon mo, imong kamatudan. Yes. Dili ang Seventh Day Adventist may gamito nimo. And that is the rebuttal speech, Mr. Facilitator. Kung dili nato kasi mapungan, walay kalahinan sa rebuttal o sa affirmative side. Okay. So I beg to object, Mr. Facilitator. May comment, sir? Okay. Sumao bitaw, nagigamit na ako ng inyong basabon, na ang gitugod ni Kristo, she became the Roman Catholic Church. Dili ba na pagpruiba?
nga ang akong iglesia gibarugang tinukod ni Kristo kay bisan gani inyong basahon nagpruiba man niana. Oh, ako nang gidawat. Okay, thank you so Ako may much. katong introduction na akong gipasionahan nga Brother Paul Almio, with due respect, Paul Alima, I'm talking the facilitator, not you. yes. Lead the facilitator, not you are not authorized to respond. I'm raising my objection to the facilitator, not you, Mr. Paul Alima. Di ba nga ano mo sa ako? Okay, Yan for a ang while. okay. For a while. Basta ko na to, dahil lang Brother Paul, nakastop pa atong time. Nag-raise some points ang Seventh Adventist nga it seems sa rebuttal sa speech nga stand. Mautana ko ni Brother Paul. Brother Paul, you will accept sa iyang stand? Yes. Okay, so- okay na akong pagbarog din nga ipruiba nako ng gitugod ni Kristo ang Roman Catholic Church. Ngani sa akong intro, ako nagigamit ang inyong basahon mismo. Nga nag-ingon din the apostolic. Brother Paul, i-stop sa nato ang explanation. Gusto lang ko makipalo sa kung dito. Accept man nimo nga dili rebuttal sa imo para dili to rebuttal? Stand na to sa Kung imo. mga gusto nila nga ako pagbabarog ng Roman Catholic Church, kung yan ang nibata, okay na para sa ako. Okay. I-grant na to ang ilang. Okay, kailangan stand by sa akin, nakakakuha na itong time. Dili ba, padoon kami kaya ang natumay ko sa lakabo. Nabre-mic. Una na. Atas. Siguro si Mr. Paul Almio walang ma-enhance well-oriented, hindi siya well-oriented in this part of debate. Do not drop names here. Argumento po tayo, Mr. Paul Alima. Nagamit kang Chris Bacalaris. Huwag kang ma-oriented sa set of debate. This debate is a Lincoln type of debate. Do not drop names here. This is an intellectual debate based on argument and argument. Di ka mag-drop of names, hindi kayo mubalos ni mapugos mo. Okay. Anakin mo. Nakuha na ako ang point, nakuha na ako ang part. Ako decision, Brother Paul, I respect your idea. Kanina naman natin nag-istoryahan, so let's move. Ang request sa Seventh Adventist, kanina natin mag-grab of names to prove. I hope, ingana po na kita po sa inyo, so unya ha? Because, kiningan po. Brother Paul, may overrule. Let's go sa atong pagbabarok. Paano ko sabay? For fairness, dili ta makamove kung ato ning balis-balusan, no? Dito ta sa pagpahayag. So, nag-request atong kaigsunan nga dili mag-grab of names. May I overrule? Let's go, Brother Paul. Ang atong oras nga nakabilin is you have 60 minutes and 30 seconds. Let's go. Ang tinuod na simbahan na gitugod ni Kristo, doon ay ecclesiological development. Mailan nato ang tinuod na simbahan na gitugod ni Kristo. Kay dito kini nagsumikat sa Jerusalem o buot sa Ginoo nga ikaylap kini sa tibuok nga kalibutan. Sa ato pa ang Ginoo nagtukod o sa lamang kasimbahan nga kini mahimong universal o makailapon. Tungod niini, ang Ginoo mismo mimarog tupad sa iyang apostol. Buhat kapitulo 23 bersikulo 11, ingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, kinahanglan na magpamatuod kausap kanako dito sa Roma. Maunang ang simbahan doon ay gitawag the roadmap of the true church founded by Christ ng tinuod nga iglesyang gitukod ni Kristo gikan sa Jerusalem o kiniilugway sa Roma. Takdo pa kini sa kasaysayan sa Iglesia Katolika. Perting takdoa. Nganong gusto man sa Ginoo nga ipaabot kini sa Roma. Tuba, Roma kapitulo 1 bersikulo 6 hangtod sa 8. Kamong mga taga-Roma, ipili kamo katawhan sa Dios, ipangga kamo sa Ginoo o gitawag kamo sa pagkabalaan. Bersikulo 8. Og diha kaninyo reperari sa Roma ang pagtuo mo kaila sa tibuok kalibutan. Epestes himon in katanggilitay in holo to kosmo na ang pulong nga katahulos. Sa ato pang kabubuton sa Ginoo ang simbahan mahimong Katolika unsay gamiton ang Roma naman during the time ang Roma ang iyang scope is universal. Mao nang sakto ang giingon sa mare sa Iglesia Adventista. Ngamingon sila the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ. Naon sa daw? Established by Christ, she became the Roman Catholic State Church. Palakpakan na ito. Dili na kayo mabangbang kining maong nagbuntaog kagamaturan ng gitukod ni Kristo na himong Roman Catholic Church. Pananglitan, si Brad Istalwa, anak man ni Alfredo Ngoho Sr.
si stalwart na anak ni Alfredo Goho Sr. nahimong Katoliko. Ang pangutana sa dihang nahimong Katoliko si stalwart, di na ba siya anak ni Alfredo Goho Sr.? Anak siya one and the same. Mao nga gitukod ni Kristo, giproybahan sa roadmap of the church nga mao kini ang simbahan nga gi-extend ngadto sa Roma. Doon na po gitawag quantitative development of the church. Kung gusto nimo matrace back ang simbahang itukod ni Kristo, unang Korinto kapitulo 12 versikulo 28, ang mga apostoles mao nang membro sa iglesia sa Ginoo. Lucas kapitulo 1, nagbili na sa mga Ginoo og laing 72. Sa pagka-Pentecost, buhat 1:14, 13 hangtod sa 15, nagtigom ang 120. Pag-abot sa Pentecost, buhat kapitulo 2, 41-42, nahidugang na po ang 3,000. Buhat 5:5, nahidugang na po ang 5,000. Buhat 2:47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Ang tinuod na iglesia, gidugangan ni Kristo o mga membro kada adlaw. Mao kasi San Juan, sa Juan kapitulo 7 versikulo 9, nakita niya ang dakong panon sa katawhan. Naway makaihap, gikan sa lang kanasuran, katawhan o pinulungan. Siya ro gikan sa first century. Kada adlaw gidugang membro. So ang tinuod nga iglesia, niining tuig 2025, usa na kadako nga pundok. Kung may laing pinakadakong pundok ng iglesia, ang Iglesia Katolika. So base sa ako gi-prove, ang Katoliko ang adunay realidad, adunay reality ang iyang mga argumento. Kung sumala sa ilang basahon, balikod ko, the Apostolic Christian Catholic Church established by Christ became the Roman Catholic State Church. Palakpakan ng Katoliko. Kung atong ipadayon, atong kauban na nahibilit ng minuto. Salamat kayo, Brad Paul, o sa akong mga former comrades, Brother Gary, Edwin, sa imong pag-facilitate nini, sa mga kauban ako nga debaters sa Seventh Adventist, salamat kayo. O sa among nasyonal, salamat kayo sa pagtugot. O sa mga kaubanan, na sa akong mga followers kaya, sa Bro Jim Australia, shout out din diyan. Okay mga kaigsunan, gisgutan sa atong kauban nga ang simbahan Katoliko gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. O niya, si Brad Daryl kanina nag-isgot po og Mateo 16:18. Ang Mateo 16:18 dunay Pedro diha nga giappoint sa atong Ginoong Jesucristo. O kinahanglan ato ning subayon kung kinsa ning Pedro nga giappoint sa atong Ginoong Jesucristo. Wala nga ang simbahan Katoliko dunay gibinlan ni Kristo sa iyang pagtukod niya. Gani, ang Biblia nagsulti sa gitawag o Biblia nga gitawag og The Message Bible, 1 Corinthians chapter 10 verse 1. Remember, ato pa na Apostle Paul, remember our history, my friends. So kinahanglan nato nga tan-awon ang kasaysayan ni ining maong simbahan. Ang Biblia nagtugan sa Apostol Pablo nga hinumdumin ninyo ang kasaysayan. Ang Ginoo nga nagtungkod niining Roman Catholic na simbahan, nagpagkatao sa atong panahon, sa ilang panahon nagpagkatao o miabil siya sa lista sa kasaysayan sa kalibutan. Kung adto nag kasaysayan mga kaigsunan, mao kini ang dako nga ebidensya nga dili malangkat sa atong mga igsuon ng mga Protestante. Una na itong tanawon mga kaigsunan, kining gitawag o Young Student Learning Library. Ang ato ang panahon karon 20 minutes ang pag-construct sa ato ang iglesia, ato ang simbahan. So atong tanawon mga kaigsunan ang ingon sa maong kasaysayan. Ingon sa maong kasaysayan, Young Student Learning Library sa iyang page nga 2,293. Matod pa. Roman Catholic Church, mo na ito ipapatunan karon. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the one same religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years after the death of Jesus Christ,
all Christian were member of the Catholic Church. Palakpakan nato. Sulod sa nilibog ka mga katuigan, ang tanan day mga Kristiyanos naisakop siya sa simbahang Katoliko. O kining simbahan na dunay ibilin na Pangulo. Sumala sa kasaysayan. Roman Catholic. This religion was founded by Jesus Christ. The Apostle Peter moved to Rome about AD 60 and became the first bishop there. From the time of Peter until today, there has been an almost unbroken line of bishop in Rome who has been called Pope. Pero tingin doon tamang itsunan. Palakpakan itong Ginoo. So ang simbahan nga gitugod ni Kristo, kipinlan niyag Pangulo nga gitawag og Pope. Leader sa atong simbahan. Sa Colors Encyclopedia, atong tanaw. Matod pa ni Apostol Paul, my friend, remember our history. Nganong ato maning kalimtan ang kasaysayan? Ha? Nganong kalimtan man ato ning kasaysayan? Book in verse 8. Read the history book and see. Sumala ba sa mga history book mga kaigsunan? The church was established by Jesus Christ as a visible, independent, as well as supernatural society. Christ gave the power of teaching, sanctifying, and ruling not to the community, but to the apostles, under successor, the bishop of the church. Kung ang simbahan nga imong gipasagoban, walay obispo, dili na mao ang simbahan nga gipadagyahan sa atong Ginoong Jesucristo. Buhat, Kapitulo 20, versikulo 28, Biblia sa mga Protestante. King James Version, atong tanaw. Unsay gingon mga kaigsunan sa buhat sa mga apostoles. Kini wa na atong Ginoong Jesucristo dinhi. Matod pa sa buhat sa mga apostoles. Kapitulo 20, versikulo 28. Atong tanaw. Ingon siya dinhi. Take care therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Spirit has made you overseer, bishop, presbyter. Unya sa gingon, to feed the church of God, which He has purchased with His own blood. Ang simbahan nga gipakamatyan, giulaan sa atong Ginoo sa iyang dugo, gibutangan og mga obispo. Gibutangan og mga obispo. Gani, sa Hebreo, Kapitulo 3, versikulo 1, si Kristo, Pangulong Pare. Imposible po na si Kristo, Pangulong Pare, ang iyang simbahan, way mga pare. Dito, Kapitulo 1, versikulo 5. Atong tanaw. Ingon, ang dito, Kapitulo 1, versikulo 5, nagibilin ko ikaw sa Krita, aron butangan mo og tagsa-tagsa ka mga pare ang mga syudad. So kang imong simbahan, wala nakalinya nga mga pare. Questionable siya mga kaigsunan. Pinalaya Kapitulo 5, Kapitulo 1, versikulo 5 ngadto 6. Matod pa na Apostol Juan. Gihimo kita niyang gingharian sa mga pare aron pag-alagad sa atong Dios. So ang atong simbahan gibutang si Apostol Pedro isip mao'y puli kaniya kay ang atong Ginoong Jesucristo misaka naman sa langit, kinahanglan ang maong simbahan butangan ug magpanantay. Usa si Apostol Pedro puli sa atong Ginoo nga magpalantay sa maong simbahan. O na pagkutana si Pedro ba? Pare si Pedro. Si Pedro ba nakaadto sa Roma? Nakaadto si Pedro sa Roma. Ono Pedro Kapitulo 5 versikulo 1 matod pa ni Apostol Pedro. Ako nagahangyo kamo kaninyo nga mga pare ingon nga ako pare usab sa Dios. Matod pa ni Apostol Pedro pare siya. So kining simbahan nga gitugod sa atong Ginoong Jesucristo, dunay mga obispo gibutang sa iglesia. O kining simbahan na sumala pa sa kasaysayan nga atong ipagbasa, si San Pedro ang unang gibutang nga leader sa mga iglesia o ang mga obispo sa atong panahon ang nakasumpay nini. Dili ba siya mga kaigsunan ang gitawag og nagsimba pag Sabado o wala? Kay kung moingon tag tinuod ang nabatasan Lucas 4:16 nagsimba Sabado. Daghan kayo mga sikta karon nga nagsimba Sabado kinsa kay tinuod na nila. Di ba? Napay mga sikta karon nga nagsimba Sabado nagtuman gid sila sa kabubuton sa Biblia sa adlaw Sabado. Na Face of the Trumpets, na Yom Kippur, tuman nila na.
Diya sa keeper. Ang pangutan natin sa Ginoo. Kung muklit na pinaagi ini. Actually, ang mga Katoliko, ang marka nini, sumala pa sa mao nga basahon. Ang marka sa atong simbahan, itawag siya usa. Okay? Dagan kay salamat. O mayong buntag na kami. Okay, palakpak tabi mga kaigsunan para sa ato ako. Lindot tayo mga diskusyon mga kaigsunan. Ang stand sa Seventh-day Adventist, ang stand sa Roman Catholic Church. Ginhawa sa tagamay, kaya medyo nagka-tensyon. Ginaalulong sa Brother Salvador dito, kaya mamuning ang pasador. Nainom sa mga tubig-tubig, kaupan, tubig, para mahimong okay ang tanan-tanan, no? Okay? So, wapatas katunga mga kaigsunan sa ito ang friendly dialogue karon. Usunod, tagaan na itong 15 minutes para sa ribatal. Pasabot na ito sa ribatal, ha? So, katong gi-explain sa Pingastan, halimbawa, maribat ang 15 na 15. 15, yes. Halimbawa, ang maribat ang Seventh-day Adventist, ang Roman Catholic ang nagstand. So, pasabot, iyahang, itakil, iskutan niya. Gusto niyo 50? 10 lang? Ang ribatal? Ang sama sa inyo, 10 lang? 10 na nabutang rin. So, okay mo ba, 10? Tulo. 10 lang daw, kaya marunting man yun ito na po. Kung hindi na matapos rin, pwede na ito mag-count. Okay. So, balik ko na ito ha. Pwede na matandog ang ilahang, pwede na mo drop of names, pwede na mo matandog sa ilang mga write-ups, sa mga writings, sa ilang mga books. Pwede yung pwede ang names. Okay, dili mayo. Okay, sige. Pero yun na gwapo ka, di ba na pwede? Gwapo si Tritz. Basta appreciation. Okay, so, ready na? Okay, kung ready na, ang atong ribatal na 10 minutes, ihatag na ito mga kaigsunan sa Seventh-day Adventist. Your time starts now. Okay, wato bang iko sa itong mga hikalang makiksunan ng mga gwapo, hindi nga buntag. Doon na kasabihan makiksunan nga yan hindi tungod ka lang sa kamaturan. Muli good me makiksunan na dalag hapon ang among kamaturan. Katawa na. Ang kuna tayo 15 minutes na ribatal. Yes. Stop sa kanitang time. Ikson, bago na tayo nagsabot na wala tayong katsiwana yan, palakpak lang ta. Atong gihangyo ang mga Roman Catholic o mga Seventh-day Adventist na kining debate dili ni siya kinansyaway. Ayaw dalayin yung batasan sa sorry. Roman Catholics, ayaw nyo dalayin yung batasan din. Ospunan ko, I have the authority to stop this dialogue. Dili ko yung paboranan ko sila, dili ko ka nabisan sa Seventh-day Adventist, ayaw mo paghimo na. Mapinangga na kong Roman Catholic, ayaw mo mo yan Exxon, kay nata dre. Actually, ang ito idea. Si Brother Stalwart ang naka-idea aning hinuon ning ngayon kanindot ang atong dialogue. So, ang tanan na appreciation o sa pitawag na ito, mahatag na ito ang Brother Stalwart. Therefore, palihog lang, ayaw mo pangkantsaw, ayaw mo pagkatawa, palakpakan lang na ito. Or else, tapuson ko ning dialogue. Okay? So, I really love this dialogue. Wala ko lang buot sa inyo, wala ko pabor po sa inyo mga Seventh-day Adventist. Dili na ito nabuhaton. Padayon ta as professionals, padayon Brother Dritz, ang oras di mo, doon na kay 9 minutes and 45 seconds. Thank you. Thank you so much, Mr. Facilitator. Dahil ko magsugod magsunan sa pag-ribat sa atong hikala nga bago magin yung kibuyan siya pakisunan. Medyo basa-basa agad niya pakison na nagpamatod siya okay lang, don't be excited, okay. Nagpamatod. Bro, dili na ito mo gamit o kanang as sa atong sabutan diri. Kanang anything nga maka-offend sa imong gatbang atong kaya. Walay offense basta ang gigamit nila bisan kung sa kawol ang gamiton nila basta sa ilang gidiscuss sa staff. Pero hangyo na nako anything nga maka-offense ngadto sa imong gatbang ato ra ni kaya. Tapos na pa mo. Yes, basta. I need to Thank you. I'm stand to be corrected, Mr. Facilitator. Ako kaya yung Mr. Facilitator ng sunod. Ang punto man ako makisunan mo nga bago paligid ito buot pasabot na makisunan. Ngayon i-claim na ang succession sa pagmatod ng Iglesia gikan ko ng Petro. Kana siya nga claims makisunan, that is hypothetical claims. Ngano makisunan? Ang ilang ranggo sa ilang Santo Papa sumala sa referensya makisunan. Sa Church History gitawag na siya Pontifex Maximus. Ang ilang Santo Papa o sabay gitawag Pontifex Maximus mga igala makisunan. Supremo. Kana siya nga ranggo makisunan sa pagka Santo Papa. Gikan ka na siya sa pagkano. Dili ka na gikan sa Christians raised by the apostles mga kaigsunan. So pagkarutan na siya na claims tungkol kay ang pagka Santo Papa mga
mga igsunan ang kanang Pontifex Maximus. Sumala pa sa itong referensya kung gusto nila ipabasa. Gikan ka na siya sa mapinggan nga mga concept Pontifex Maximus. O kana siya claims, wala kana siya ni-claims si San Pedro. Tungkol kay ang early Christians, mga higala, mga igsunan, gitawag ka na siya servant leader, dili supreme leader. Mula doon ang mahaong ang ilang sa tupapa, mga igsunan, as Pontifex Maximus, sumala sa early Christians na concept sa mga leader sa iglesia. Ikaduhang pag-refute nato sa atong kamaturan, mga igsunan. Muna nga, yan, higay mitungod ang alang sa kamaturan. Uli, gid may mga higala, mga bit-bit yapon ang kamaturan, brother kata. Mato pa sa atong higala, mga igsunan, na Mikailap Katahulos. Ato lang, mga igsunan, kung well-oriented sila sa original Greek, wala exact direct diretso nga word, yung Greek, Katahulos. Imbento na siya sa atong higala ng mga with your respect sa atong Roman Catholic Church na mga higala, mga igsunan. Granting nga, Mikailap na sila tibok kalibutan, natingon ang San Mateo Kapitulo 24, kining maayong balita, ikakailap tibok kalibutan, muabot na ang katapusan, granting kamuda, nagapakailap na tibok kalibutan, nanuman wala tumabot ang katapusan, bukod masabot, pigi, ang papakailap sa kamaturan, matong pa nila, mga kaigsunan. O nataraw na ito ang history, mga kaigsunan, in the early Christians, because the book of Acts, mga higala, mga kaigsunan, is a little history of the early Christians. Nga ang unang gitukod sa Ginoo nga membro, mga kaigsunan, gikan sa 12 ka apostoles, Mateo Kapitulo 10, gisundan sa mga 70 ka mga disciples, Lucas Kapitulo 9, pinaghan ang iglesia, mga kaigsunan, nahimong 120 panahon sa Buhat Kapitulo 1. O yan ay nakabig ng mga 3,000 sa Buhat Kapitulo 2. Sa Buhat Kapitulo 3, mga igsunan, nakabig ang mga 5 ka mga libo. O yan matong pa sa Biblia, mga igsunan, Buhat Kapitulo 6, versikulo 7, ang mga na-convert, ang mga nakabig dito sa Jerusalem, pwedeng naghana o mga pari nga nakabig diya sa pagtuo, mga igsunan. Buhat Kapitulo 6, versikulo 6, versikulo 7. Kanya matong pa sa itong short history, mga igsunan, gitawag ito siya mga Huniyong Kristiyanon. They are the Jewish Christians, not the Roman Catholic Christians karon. Emo tanaw, mga igsunan, gitawag ko na siya sa Grego nga Judeo-Kristiyanos. Buti pasabot, mga igsunan, ang iglesia nga itukod sa Ginoo panahon sa unang siglo, mga Samaristang dagko. Bisa gani ang atong mahal na binain, mga Samarista itong dagko, mga igsunan. Lucas 23:56, sila sa Maria nangandang mapaplas o namahulay sa Sabado. Buti pasabot, mga igsunan, the early Christians, even an our Blessed Virgin Mary, are Sabbatarian, mga igsunan. Sayo kayo, mga igsunan, kamuklenta, we are the true church. Nanisulpok lang ta, 1000s, mga igsunan. Doon ay mabasa sa atong litra por litra, mabasa, mga igsunan, sa atong churches. Kinisang Macrovincia Britannica, Roman Catholic Church, established in 1999, dito sa Jerusalem. Yung mga kontak, kamo itong gitukod ni si Kristo, o Diyos por Santo, mga igsunan. Namatong pa sa atong higala, mga igsunan, nagikan sa Roma, gikan sa Jerusalem, ang iglesia sa Diyos na gitukod, gitawag ka ng Church and Jerusalem. Mga iglesia nga nasa Jerusalem, katong iglesia nga nasa Jerusalem, muingon yung tawag mo nga Roman Catholic to, por Diyos por Santo, mga igsunan. Layo na sa bahawat. Kung sa isla, mga igsunan, nahalaw, wala kas pungkasan, mga igsunan. Emo tanaw na mabasa na siya mga sa Lucas 24:47. Doon ay iglesia dito sugdi ang pagpangwali sa Jerusalem, mga igsunan. Nanyamatong pa sa Sagrada Escritura, mga igsunan. Gikan sa Jerusalem, midaghan ang iyang mga tinunan o matong pa sa ilang libro, mga igsunan. Church history written by John Knox, Reverend John Knox.
Then is the page 87, mga higala, mga igsunan. Naganoyon ang atong unrefutable facts. Hindi ma-refute, mga igsunan na facts. Mato pa din the Est, never adopted them, perhaps, because from the earliest times, sa unang yun na mag-istuhanon, Sabado, Saturday was regarded as a holiday of the Christians of those parts. One minute. Diin man yung Domingo nila mag-igsunan. Sumala pa sa church history. Ang Domingo, gikan sa solis of the vegan. Hihimo nilang adlaw sa Ginoo mag-igsunan. So sa layo na kayo. Ang ato ang cooperative study, Brad Briggs, wata nag cooperative study of Sabbath. Facilitator. Yes. Please to the facilitator. We are not studying about Sabbath. Okay. We are studying about true church. So, Domingo, Sabado, Maria. Okay. Makakalayo ka na sa ito ang mas tingin na topic. Okay. Please, balik lang sa topic. Yung 32 seconds sa ang atong nasabutan kanina, duha ka topic, di ba? Sabat at Peter. Tama? Sabat at Peter. Contradiction, Mr. Dili siya. Ang atong nasabutan ko siya na topic, true church lang siya. True church ang ginagawa. Brother Salwar, Wala dala. Kaya ako may istorya nila. Ay, Sabbath. Ang bro. Ang imong stand kanina sa second stand ninyo, it's all about Peter, ang connection ni Peter kanina. Pero katong topic kanina, usa to sa mga main topics supposedly nga itong istoryahan. Yes. Bali, nasapaw nimo siya, ni okay lang ko kay nag-istorya man ta kanina nga. Connection ba to siya, bro? Yeah. Actually, Sabbath is a part po sa True Church. So, ang mahita po kani karon, karuhon na lang na to. Karon na to. Na-exclude man nimo kanina tong about kay Peter. O sa may plano to, putlo na lang to, dili na tayo si Peter. Or supply nito siya. Mr. Facilitator. Dili na, kuha na to siya kanang dito na lang ka sa ato ang parang founder to founder. Ano na lang, nasugda naman yun kanina. Actually, itubagan niya kanina sa akrimatan about po sa Kristo ni Peter. So, duha na lang kayo, mahulog na lang dito. Nasugdan mo na to. Sige, kuha na. About kay Peter o Sabbath, na? Bro Charles Peter na lang. Yes, Wala ay na nasa Sabbath. Ayos, wala nang Sabbath. Wala na, di na tapos. Okay, paminahon sa na to. Yes. Contradiction, Mr. Okay, Facilitator. go ahead please. We just to clarify this. Ang among stand of view sa True Church, pinagi sa batasan. Okay. Dili mo pwede nyo pungan. Kung sa mga argumento sa matuon kay Iglesia. Okay. This is our stand. Depende na rin sa mga pagribat. Kaya ang among pagkamatuon sa mga Iglesia magsunan, ang Seventh-day Adventist dogma o kiniyag batasan natin ang sabat na. Okay, thank you. Dila lang para sa brother. Any comment? Alam sa kanan. Hindi na lang ko mag-comment. Okay, sige, thank you. So let's go. Maison, sa Seventh-day Adventist, ang ilahang stand nga ang true church is including the attitude or character which include the Sabbath. So, si Brother Stalwart, di go. So, doon na pamantay duwang kakuan, doon na pamantay upat ka titugan. Doon na pamantay ka upat ka 10 minutes. Okay, so, magulta, you have 32 seconds remaining. Sa sunod aning mga ribatal, magamit yapon to. Ako siguro hangyo ingani, wala tayo clear rules kung maapil ang Sabat, maapil ang baboy or whatsoever. After ani sa inyong stand, mo break sa ta, nyan atong i-fix, then kaon. Pag magkaon, balik ta, kaya lisod kayo mula kaon niya, pangit kayo, stand. So, you have 32 seconds, Brother Reds, go ahead. All thanks so much, Lord. Minuto na ko ng 32 segundos, mga igala, mga ito the Sunday, that this solace of the pagans, ang Sunday na hindi kami pagkamig so. Ang Sabado kanay yung gisimba niya ang Santo Cristo. Sa Batista taron nako. Angry, Isos Nazarenos, Rex Yudorum, sa Batista na, di na tumingis na. Called the day of the Lord, Dies Dominica, kinsay nang ingon ini in the language of the church, dili sa Biblia, mga igala, mga kaigunan. Napupos na ako. Sorry kayo. Thank you kayo. Ito sa dito kayo, malihumi kayo, magigit kayo. Kumusta sa dito kayo? Ato na yung effects ni. Mga tutag langit na magkaigsunan. Wala yung mga tutag langit ng mga bugiro niya, mga taso karbo. Wala yung mga dito. Sigurado ko, ibilid ko si Yuta. Okay, thank you kayo. So, mabuoyin mo, stand sa ni karon yung mount ha? Okay na ba? Sige. So, mga kaigsunan na to, mga Catholic members, you have 10 minutes. So, ang inyong oras starts now. Hello, mic test. Okay.
Una sa tanan, daghang salamat. Hello, Mike Tess. Hello. Hello, Mike Tess. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa atong Dios. Ikadua, sa atong facilitator, si Brad Gary. Third, ang atong mga panelists sa Seventh-day Adventist, of course. I do not want to forget the audience. Daghang salamat sa inyong pagkakinig. This is not the usual kind of debate, but this is a sort of dialoguing and using rebuttal both sides. Then I would like to start the rebuttal speech of mine nga matod pa ganiha ang tinuod nga simbahan walay pangalan. Apan dinhi sa maong basahon sa Seventh-day Adventist, the Voice of Prophecy, Friendship Force, P.O. Box 0433 Cagayan de Oro City. Gingon dinhi usa sa timaan sa matuod nga iglesia. Isa na gingon ang ilang basahon sa Seventh-day Adventist. Usa sa timaan sa matuod nga iglesia mao ang pagkahiusa. Abi man ako kay pangaana man day timaan. Mao man day di man day karakter. Kay matud pa ganina karakter ko no kinaiya. Unya diri sa maong basahon ang pagkahiusa man. So, asa may tinuod dito? Katong gisulti kaniya o kining ilang basahon? Ikaduha, matud pa niya way pangalan, Mateo 16:18. Apan ang ilang libro, published by Ellen G. White, giingon din 1860, September 29, named Seventh-day Adventist was chosen. Naman lagi pangalan. Sabi, sulti ginawa na. Okay? The most important thing that I would like to point out, brothers and sisters, giingon din the 1860 saw Ellen White and her husband in the forefront of the struggle to organize, meaning pag-create, to organize the Seventh-day Adventist into a stable institution, dili si Kristo. Muna mga kaigsunan, kung tanawon nimo ang pamahayag, gaingon din ang gitawag o isa sa matuod nga ilhanan, mao kuno ang gitawag kinaiya. Kung mag-isgot ang kinaiya, that is not objective, but that is subjective. Kaya pwede kong mahimong matarong, pwede kong magtinarong, pwede kong magsunod-sunod in a superficial way, but that is not sincere. Kung sa subjective na, dili na makita. Ang tinuod makita, witnessing ipuyan mo. Sumala, meaning, libro, gihapon sa 17, sa mga katapusan, ang hitabo sa katapusang panahon, Seventh-day Adventist gihapon nga libro, nag-ingon din ang iglesia namugna sa ang iglesia namugna sa masalaypon. So dili maangkon nga ang karakter tungod kay ikaw bubutan, tungod kay ikaw di mo kaog baboy, tungod kay ikaw simbag Sabado, ikaw nang tinuod. Kay pwede ko nang buhaton, bisan si Satanas, pwede ni ana para malingla tao. Karon mga kaigsunan, ningon siya kanina, nawa ako no'y pangalan, Mateo 16:18, apan sa ilahang The Voice of Friendship Course, ikaduhang timaan sa matuod nga iglesia, mao ang pagkabalaan, naaman na timaan. Ikatulo, ang ikatulong timaan sa matuod nga iglesia, mao ang pagkakatoliko, kung universal. Wabang may ikon sa Seventh-day Adventist, it can be claimed that they are Catholic, but they are not Catholic in time. Why? Because the Seventh-day Adventist started only in 1863. Really, the Seventh-day Adventist down to that year, 17th century. Wala. Taon sa mga mahimong ring universal. Ganito'y hakaw lang mga 18th century. Samantala, ang Katolikong gipasabutin bisan asang kapita, according to the mind of the Universal Church, the Catholic Church, start from Christ. Pagin mo ni Kristo, ang lakaw mo mo kalimutan, that is the concept of your Universal Church. Mateo 5:17. Muna mga kaigsunan, karong panahon na ni barog tunay na hagpak nga pagpabarog nga sumala ang ikatulo, ikaupat na niyay, ikaupat nga matuod nga iglesyang timaan, mao ang gingon ang iyang ikaupat o mahinungdanong timaan sa matuod nga iglesia, mao ang iyang pagka-apostoliko. Di ba mga kaigsunan, the mind of the true church, kining maong tima nga unta, mahimong debate, nahimong dialog, mamatudaan ko nga ang gitungkol ni Kristo, Santa, Iglesia, Apostolika, Romana, ug naa ni diri sa mga
mga kaigsunan, wag yung mingon din di sa gamay na lang. Nga kami po, Seventh-day Adventist, mao po ang one Holy Catholic Apostolic, wag yun. But ilang giampon ang timaan nga niadtong 1870 opisyal nga pangalan ngadto sa Council of Trent, mga kaigsunan. Busa tataw klaro, dili ni siya self-serving na dokumento, kung dili ilang ing basahon. Therefore, ang ilang basahon may nagpalig-on nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolikong Simbahan may tinuod nga Iglesia. Sumala panining Ministry Magazine sa atong mga igsoon po nabuutan nga Seventh-day Adventist, respectful person, nag-ingon din ang ilang libro. A good Catholic, of course, can certainly be among the people of God. Ano? Hindi akong karakter ang iskutan natin, ang iskutan nila. Kung sa ingon din ang maayong Katoliko, of course, can be certainly among the people of God. Katauhan sa Diyos ang Katoliko. Wabing mo din katawa, good people is Seventh-day Adventist or is they Catholic. No other denomination or Christian group nga mi claim, nga mi dawat o mi angkon na Katoliko sila. Walay lain, Katoliko lang. Kung doon na may mo angkon, na lain sikta, kanaga sunod-sunod, kanaga kopya-kopya, kaya nasayod pa kamo na ang tinuod na nagamit unang termino sa Iglesia sa pulong Katoliko, dili man Protestante. 110 AD, 107 to 10 AD, si Ignacio, ang bisya, nagto sa Antioquia, Katoliko, o dili, SDA. Now, karoon kong ingon sila, SDA na, then, why not gawa ninyong gibutan, dili Katoliko ang inyong gibutan, o gantimaan sa Katoliko, paupat ka po inyong gibutan. So, dili ni mabawi ang kamatuoran mga higala. O dili sa na mabawi, mga kaigsunan, nga kining ilahang simbahan, nito'y hakaw sa 1863, mga kaigsunan, sumala sa pagpamatuod nila. O kinganlan na itong September 29, 1867, Day Adventist. Kisay nagalan, Apostoles, si Cristo? No, ang mag-asawa, ang founder, organizer sa Seventh-day Adventist, Illinois, and James. Kung sa katanong. Well, wala akong umarog diri aron samaran ng inyong tagsatag sa kabalatihan. Apan matod pa sa English, the truth is hurts. Pero sama pag-doktor. Nga ang doktor, mapatambal ka na kay samad, lugito na ang samad. Masakitan ka, kung dili toyo sa doktor, natiwasan ka pagpasakit, kung dili aron tayo. Daghang salamat o maayong untog na kinahanglan. Okay, nakamana ang kulibatan sa kinsunan natong Katoliko. Gusto na mukaon sa ilang side, so di na ito pwede na pungan. Kung malipong na diha, kamoy mo ano ba? Hello, Radwin. Sarap ito tagalina tayo. Kuman ato na ibatan. Natay guro na may naon. Okay, may sabutan na ito na ba, ha? So, paliw, ali mo dili, panuhol mo dili. Dili na ito mag-imong rules, ha? Halang tayo sabutan, gamay.